Uy, What's up mga langga? Welcome to our island. It's day 2 po ng aming simula ng pagdating namin dito mga langga. 2 araw na po, no? Ang bilis talaga ng panahon. Natapos po yung kahapon na smooth and happy. So, pupunta po kami ngayon mga langga sa tindahan. Bibili po kami ng bigas kasama si mama na ko gapalpag. wa pa man kaligo. Ano? Hi, nandiyan na. Punta kami sa tindahan mga langga. So, ito yung lugar namin mga langga. So, yan yung bahay ng ibang kapatid ko. Yung nakasunod-sunod na yan. Yan, ganito yung sitwasyon sa lugar namin. Dikit-dikit talaga yung mga bahay. Parang pagitan yata ay ano lang, kawayan lang or bakod na kawayan lang yung pagitan talaga. Kaya sobrang sobrang ibang-iba, no, sa ibang lugar. Kaya pero maganda naman siya mga langga. Tingnan nyo naman. Patag na patag lang yan. Lupa, napapalibutan ng lupa at napapalibutan ng tubig. So ayan, punta kami ni mama sa tindahan para bumili po kami ng bigas. Kailangan naming bumili ng bigas para meron kaming masaing mga langga, no? Bahala nagwala tayong ulam. Ang importante, meron tayong bigas na masasaing. Kasi baka magutom tayo ng very very light. So after a while, dumating na kami dito sa suki ni mama na tindahan, kina pastor. So ayun, naabutan pa namin yung pamangkin ko dito na bumili ng kape. Yung yung ate ni Muna at ni Angelo. Nagahay pa yan mga langga. So pagbalik namin, pagkatapos namin bumili ng ng bigas, ay pumunta muna ako dito sa bahay ng kapatid ko. Yung half brother ko, yung kapatid ko sa ama. So siya yung kapatid ko sa ama. Ito yun din yung kanilang bahay kubo. Kasama ng kanyang 2 anak. So ganito lang kasimple mga langga yung buhay dito sa amin. Gusto daw makita kasi ni mama yung yung bahay ng kapatid ko. So yung nun, yung kabila nun ay kapatid ko din, yung half brother ko din sa side ng mama ko. So ayan, pagkatapos namin magkape, so, kasama ko yung mga pamangkin ko, ay nagliliwaloy kami mga langga at itutour ko kayo sa iba't ibang lugar dito sa amin. Gusto kong ipasyal kayo mga langga sa lugar na pinaka-paborito ko talaga tuwing papagalitan ako ni mama noon or may problema ako, problema ha. So pag may pinagdadaanan, broken hearted, so dito talaga ako tumatambay mga langga kasi noong unang panahon or noon yung bahay namin ay sobrang lapit talaga sa dagat. Yung paglabas mo ng bahay ay dagat na, pero nalipat po kami dahil nabili na po itong lupa na tinitirikan ng bahay namin. Binili po ng taga dito na nakapag-asawa ng Amerikano. So yan po yung bahay niya. Yung kinatitirikan ng bahay na yan na puti, dyan kami noon. Yan, dyan kami nakatira noon. Yung paglabas mo ng bahay, dagat na agad. Abutan talaga ng dagat yung bahay namin. Pero dahil nga nabili na itong lupa na to, which is yung tinirikan ng bahay na malaki, ay lumipat po kami doon sa medyo, hindi naman masyadong malayo, pero masasabi natin na medyo malayo na talaga sa dagat, no? So pagpasensyahan nyo na talaga mga langga na every morning meron talagang masama sa voice over natin, no? Kasi ang ingay talaga dito sa amin every morning, maraming nagtatawag sa mga anak. Kaya every morning lang din ako nag-voice over dahil kinahapunan ay marami nang nagmu-music. So ito na yung baybayin na sinasabi ko mga langga. Every time na may pinagdadaanan ako, ito yung tatambayan ko lagi. Nilulubog ko yung paa ko dyan. Nakaupo ako dyan sa buhangin na yan. Nilulubog ko yung paa ko dyan sa buhangin para mawala yung stress ko. Ang ganda mga langga, subukan nyo kapag nakapunta kayo ng beach or kapunta kayo ng baybayin. Subukan nyo ilubog yung mga paa nyo sa lupa. Nakakatanggal stress. Yun yung ginagawa ko noon. Every time na pagagalitan ako ni mama o every time na meron akong mga pinagdadaanan na kalungkutan, yung mga ganun, lalo na yung kamamatay pa lang ng papa ko. Dito talaga ako lagi kasi isa to sa lugar na nagbabanding po kami ng papa ko.
So yan, maraming mga pump boat. Nakatambay yung pump boat pa lang, mga langga. And pagkatapos namin dyan, pumunta kami dito sa may peryahan. Kasi nga sabi ng mga bata, meron daw peryahan na dumating. So ito yung mga nagtitinda every fiesta, mga langga. Hindi lang ito, marami pa itong dadating sa mga susunod na mga araw. Kaya abang-abangan nyo na lang at ipapasyal ko kayo sa mga susunod na mga pagkakataon, mga langga. So yan yung mga kararating lang ng mga perya, mga langga. So yung mga kasama ko, mga pamangkin ko yun lahat, mga langga, yung ate ni ate ni Angelo, ni Muna, tapos ni Muna, mga pamangkin kong maliliit. So sila yung kasama ko na namamasyal at pinasyal kayo. So ito yung dati naming barangay hall, pero ngayon ginawa ng parang tambayan ng pahingahan ng pare kapag nandito yung pare namin. So ayun, punta tayo doon sa may may gym, or I mean yung yung multipurpose building, o kung saan gaganapin yung mga disco, kung saan gaganapin yung mga yung mga patimpalak ba, ito yung fiesta, yung ganon, may mga events. So dyan, yan yung aming multipurpose building, yan yung aming complex, mga langga. Sobrang ganda ng lugar, mga langga, naka yan, ba yan, yellow green ba yan? Yung kulay, so pasok tayo sa loob. Ibang-iba na, mga langga, nakikita ko or na ko siya, nako-compare ko siya sa complex namin noon at ngayon. Sobrang laki ng talaga pinagbago. No, may mga upuan ng matataas, yung mga ganun ba? Parang complex na talaga ba? Parang gaya lang din nung nasa Katmon. So ibang-iba talaga yung ibang-iba talaga yung pormahan na ng complex namin ngayon, kaya nanibago talaga ako, mga langga. Then sa harapan yan ay simbahan, mga langga. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung simbahan. So dito muna tayo. Ayan si Muna, kasama ko siya, sama namin siya. So mga pamangkin ko yan, mga langga, sumama talaga. Hindi ko alam kung bakit sila sumama talaga, pero sumasama sila sa akin lagi kapag umaalis ako, baka daw maligaw, char. So yung complex na yan, mga langga, malapit sana sa bahay namin noon. Pero since nalipat na kami, medyo malayo-layo na kami, no. So ayan, ito yung simbahan na sinasabi ko sa inyo, mga langga. Sobrang laki na din ng kaibahan. Noon wala itong bakod. Dire-diretso kami kapag pumunta kami dito, dire-diretso na kami sa loob. Pero ngayon meron na siyang gate, mga langga, sosyale na. So ayan, kinahapunan, kasama ko yung pamilya ko at pumunta po kami sa sa sementeryo. So syempre dadalawin natin yung ating mga mahal sa buhay na nandoon na sa kabilang mundo. So papa ko, daddy ko, at saka yung yung kapatid ko na kamamatay lang, yung mama ni Angelo at ni Muna. So nandito na kami sa sementeryo. Ito yung simpleng sementeryo namin dito sa isla, mga langga. So kahit maliit yung aming isla, meron pa rin po kaming maliit na sementeryo. So patong-patong nga lang yung mga nicho, pero at least meron talagang matatawag na sementeryo namin. Kasi yung ibang isla, mga langga, wala po kasi silang sementeryo. Nakikilibing po sila dito sa sementeryo namin, or either doon sila makikilibing doon sa sementeryo ng aming lungsod. So sobrang hirap, no, kapag dumadalaw ka, hindi ka makakapunta every Monday. Pero dito sa amin, kapag tirik ka ng kandila, every Monday makakapunta ka anytime, kahit hindi Monday, mga langga, kung namimiss mo yung mga mahal mo sa buhay na ando na sa kabilang mundo, sa ibang dimension. So madadalaw mo sila everyday. Kaso lang, hindi yata nalinisan itong ibang nicho, mga langga. Kaya pati itong sa papa ko, kasi nga wala si mama dito. Yung mga kapatid ko naman, ewan ko, hindi siguro nila dinalaw itong puntod ni papa. So ito talaga yung legit na papa ko. Ito talaga yung papa ko, Naldong. So ito talaga yung pinaka mamahal kong ama. So yan namang sinindihan ni Muna, mama yan ni mama, lola ko. So katabi sila ng papa ko. So wala pa po talaga kaming hindi pa po namin nalagyan ng lapida, kasi nga po wala pa pong budget. So yan, ang importante po ay nakalibing po sila ng maayos. Para sa amin, hindi naman po importante yung lapida. Importante talaga na maayos yung pagkakalibing nila, at hindi po sila na kasi iba talaga kung nasa lupa lang, parang hindi ako komportable.
So kahit wala yang lapida, hindi yan na finishing, pero at least maayos na nakahimlay dyan yung papa ko at yung lola ko. So marami kaming mga relatives no na andito. Then pagkatapos ay dito naman ako sa pamangkin ko. So yan yung anak ng kapatid ko din. Ewan ko kung bakit ang daming mga damo, daming mga dahon na hindi nalilinisan. Hindi siguro sila nagdalaw dito. So pagkatapos doon ay proceed naman kami dito sa daddy ko. So ito yung daddy ko na nakikita nyo doon sa unang vlog ko nung pumunta kami dito ni Insik nung last year. So siya yung daddy ko na namatay nung September 19 nung nakaraang taon. Nung nakaraan pa, bale 2 years na niya ngayon. So ayan, pagkatapos namin magsindi ng kandila mga langga sa sementeryo ay umuwi na kami as usual. Si mama dala-dala siya nung pamangkin ko kasi sobrang nangalay ako mga langga at pinasa ko muna sa pamangkin ko yung yung pagdadala kay mama. So pagdating namin sa bahay, meron pala bisita dito si mother, yung kanyang pinsan na dalaga. So ayan, so dyan na lang muna for today.